At marami sa inyo ay naging bahagi ng aking desisyon upang tumugon sa panawagan, upang tanggapin ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Babantayan natin taon-taon itong national budget sapagkat ako'y naniniwala dito nag-uugat ang korupsyon sa ating bansa. Kung kaya dinemanda natin kasalukuyan ang national budget at pinadedeklara nating unconstitutional sapagkat nais kong bigyang halaga ang inyong taunang contribution sa ating ekonomiya. Last year is $38.5 billion. Hindi tayo dapat nakawin ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanya maraming salamat uli at tayo'y nagkaharap-harap ngayon. You made this possible, again, not just here in Hong Kong, not just nationwide, but worldwide. Iwagayway ang ating mga watawan. Isigaw po natin! Duterte! 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 Hayaan po muna natin na mag-settle down si Pangulong Duterte, and in a few minutes, he will join us. So marami yung salamat sa ating ginagawang pagtitipon. Okay, makakaupo lahat, makakaupo lahat. Okay, silence po. Alam kong excited na ho kayong lahat sapagkat kaming miyembro ng Team Suka ay excited na ring marinig muli si Tatay Digong. At ito nga ho yung dahilan ng ating pagtitipon ngayong hapon. Ang pagbibigay ng pasasalamat. Salamat kay OJC, salamat Pastor Apollo Sikiboloy. Salamat siyempre sa presensya kanina ng ating pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte. Paulit-ulit na pong binanggit, subalit hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo. Ating protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating hayaan na ang iilang tiwali at elitistang senador ay nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na pumili at nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam ho ninyo, nakakalungkot ang estado ng ating bansa ngayon. Pinakita kanina sa video kung paano sinalaula, tinapakan at ninakaw ang karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC. Subalit hindi lamang po yan ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw din po nila ang pera nating mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga overseas Filipino workers. Maraming salamat sa Filipino migrants because last year, kayo po ay nagbigay, nag-ambag sa nation building sa ating ekonomiya ng $38.5 billion in form of remittance. $38.5 billion ang inyong itinulong sa ating ekonomiya. Subalit, ano ang ginagawa ng Marcos administration? Patuloy tayong binubudol. Nagpapasa ng taunang budget base sa blankong
Bicameral Conference Committee Report. Ilang beses na rin po tayong nagkaharap, ang pagkakatanda ko sa kabila doon sa ating open stadium. At marami sa inyo ay naging bahagi ng aking desisyon upang tumugon sa panawagan, upang tanggapin ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Babantayan natin taon-taon itong national budget sapagkat ako'y naniniwala dito nag-uugat ang korupsyon sa ating bansa. Kung kaya, dinemanda natin kasalukuyan ang national budget at pinadedeklara nating unconstitutional. Sapagkat nais kong bigyang halaga ang inyong taunang contribution sa ating ekonomiya. Last year is $38.5 billion. Hindi tayo dapat nakawin ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanya maraming salamat po uli at tayo'y nagkaharap-harap ngayon. You made this possible again, not just here in Hong Kong, not just nationwide, but worldwide. Pasalamatan ko rin yung aking mga kababayan. Nakita ko kanina sa screen live sa Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagtitipon. Ganon din ang aking mga kasama at kababayan sa Quezon City, sa Lungsod Quezon. Kanya po sana sa darating na Mayo, huwag ninyong kalimutan. Huwag po tayong magpasilaw, huwag nating isuko ang ating self-respect, ang pagkatao, ang dangal at dignidad dahil diyan sa AKAP, dahil diyan sa AIX, dahil diyan sa TUPAD, dahil diyan sa huwad na ayuda. Tingnan nyo na lamang po ang buong Senate slate ng PDP. Kung ang ating pong katunggali ay may AIX, AIX na binibili ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao at ang inyong boto, tingnan po ninyo yung Duterte AIX. Ano po yung Duterte AIX? Yung Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senators. Yan po ang ating tulungan. Yan ang tunay na AIX. Hindi pabigat, hindi korupsyon, kung hindi totoong puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Tayo po ay nabigyan lamang ng 5 minutes at kagaya po ng aking kaibigan, si Senador Dante Marcoleta, nais man ho namin magbigay ng awit, subalit pag yan ang aming ginawa ni Senador Dante, hindi pa man nagsisimula ang aming termino, matatapos agad. Kanya hayaan nyo na lamang po na kami ang inyong maging tinig. Aking pinagpapatuloy yung napakahalagang kaso na magdedeklara sana na unconstitutional, illegal, immoral, invalid, and criminal yung 2025 budget. Pagpapatuloy po natin ito, meron pong magaganap na oral arguments sa April 1, 2, and 3. At ito po ay para sa inyo sapagkat pinapahalagahan natin ang inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Uulitin ko, $38.5 billion last year. Huwag tayong pumayag na mauwi lamang ito sa pagnanakaw at sa bulsa ng mga tiwaling politiko. Muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyo, nagpapasalamat kay Tatay Digong. Siya ho ay nagsilbi na sa atin ng 6 solid years as our President. Pagkatapos ng kanyang termino, hindi tumigil ang kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino. Patuloy siyang naninindigan at tumatayo bilang inspirasyon, bilang leader, bilang tatay ng bawat Pilipino.
Kanya kay Tatay Digong, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa ordinaryong Pilipino, sa iyong pagmamahal sa ating bansa. Huwag po natin siyang pababayaan, patuloy nating tulungan, ating protektahan si Vice President Inday Sara Duterte at siyempre, huwag ninyong kalilimutan ang aming buong grupo, ang bumubuo ng Team Suka. Tatandaan nyo lamang ho na ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang tutugis at magtatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po muli. Ako'y si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez.